sama-samang magpupuri at maghahandog ng pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa Kanya. We will rejoice, we will
tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pagsisisi, sa ating mga kasalanan, at naway pagnubayan tayo ng Holy Spirit at ng ating worship program. Kaya sabay-sabay po tayong tumawag ng Panginoon ng 3 beses. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Muli meron po kami Sunday worship service. Nawa Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang kami po ay makapagsamba sa iyo ng tunay at karapat-dapat. Kaya naman inisip mo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa paggawa ng kasamaan upang hindi po kami mabahala, hindi po kami, Panginoon, masayang ang aming pagsambang ito. Kaya inisip po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, at naway ipagkaloob po sa bawat isa ang patnubay ng Espiritu Santo upang magtagumpay ang bawat isa at magkaroon, Panginoon, ng kapayapang puso at sa aming worship program, sa lahat po ng mga ginagamit ng instrumento mula sa presider hanggang sa preacher, ang lahat ng mga ginagamit po para sa aming worship program, naway bigyan mo po, Panginoon, ng katagumpayan ang bawat isa sa aming gawain. Salamat po at ito po ang aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hymn number 5. number 8, ang pagkatakot sa Panginoon. Magsiparito kayo, kanyang mga anak, dinggin niyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umiibig sa maraming kaarawan upang makita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan.
Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanilang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang humiwalay ang alala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagabang. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagabag na puso at iligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Kanyang iniingatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na nababali. Papatayin ng kasamaan ang masama at silang nangangagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala. Tayong lahat, tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod at wala sa nagsisipagkandong sa kanya ay kikilanling may sala. Amen? Sumasampalataya? Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amen. Tingnan ng verse 8. Sa lumoy di
sa umagang ito, kami po ay nagkakatipon para sa aming online and worship service program. Nawa Panginoon, sa umagang ito ay kami po ay hihanda mo sa aming pagsamba sa pamagitan ng pagsisisi sa aming mga kasalanan. Nawa linisin mo po kaming lahat at nawa bigyan mo po kami ng bagong puso, bagong isip upang kaming lahat na mga mananambahan sa umagang ito ay makapagbigay sa iyo ng kalugod-lugod na pagsamba at maging katanggap-tanggap ito. Panginoon, nais po namin na ikaw ay pasalamatan sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin habang kami ngayon ay nabubuhay, patuloy ka na nangunguna sa amin sa lahat ng aming gawain, Panginoon. Maraming salamat sa mga kasagutan, sa iyong mga pangako sa bawat isa. Salamat po sa kalakasan, kalusugan, karunungan at kapangyarihan araw-araw na ibinibigay mo sa amin at higit sa lahat sa kaligtasan na meron kami ngayon at sa Holy Spirit na pinagkaloob mo sa amin patuloy na siyang magkikilos at gagawa sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at hinihiling din namin, O Lord, sa umagang ito na palakasin mo po ang bawat isa sa aming pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang minsan kami man po ay nangihina, ngunit kami ngayon ay narito upang muling makatanggap ng salita ng Diyos, upang ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at paglago sa aming pananampalataya. Tulungan mo ang magbabahagi ng salita ng Diyos, ang aming punong lingkod. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, para sa salita ng Diyos na ibabahagi ngayon, ay siyang magbigay ng tunay na kaunawaan at ng kagalakan sa aming mga puso. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Nawa bigyan mo po ng kapayapaan, bagamat merong pandemya na COVID-19. Nawa, Panginoon, ito'y magkaroon na ng kalutasan sa pamagitan ng vaccine, sa mga doktor, sa lahat po ng gagamitin mong instrumento para malutas ang sakunang ito sa aming bansa. Lahat ng ito, Panginoon, naway bigyan mo po ng kagalingan, kaginhawaan sa lahat ng mga biktima ng COVID-19. Tulungan mo lahat, Panginoon, niligtas mo, hindi lamang physically, kundi spiritually ang aming bansang Pilipinas. Gayon din, Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng mga mananambahan, sa lahat ng mga anak ng Diyos, patuloy mo pong ingatan at proteksyonan sa lahat ng panahon. Maraming salamat po, nawa hanggang matapos ang aming worship service, ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magiging sentro ng aming puso hanggang sa aming pag-uwi at pagtatapos, ay ang kapayapaan ay laging sumaamin. Maraming salamat po, muli ka namin itinataas at dinadakila sa iyong pangalan. Maraming salamat po, ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, para sa ating scripture reading, ito'y sa Matthew chapter 3 verse 9 hanggang 12. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang tiikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapot ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Amen? At ngayon, ang salita ng Diyos, ang tema sa umagang ito ay babala ng paghukom ni John Baptist. Narito po si Reverend Yun. To God be the glory, and God bless you, God bless you, and God loves you. Ngayon, ang topic ng message tungkol sa babala ng paghuhukom ni John Baptist, Matthew chapter 3, verse 9 to 12.
si John Baptist ay huling propeta sa Israel. Siya ay kumain ng balang at pulot at nagsusuot ng damit ay sinturon na mula sa balat ng kamaleo. Siya ay napabautismo sa tubig sa mga Judyo sa ilog o Jordan. Ang kanilang pagkakaunawa ng mga Judyo at Pariseo na si John Baptist ay Mesiya. Kaya ipinaliwanag niya na ako ay hindi Mesiya. Ako ang sumigaw sa ilang at ihanda ang dararaan ng Mesiya na si Yesu Kristo. Alam ni John Baptist na kung sino si Yesu. Kaya tumanggi si John Baptist, bautismuhan si Yesu, gayunman nakiusap si Yesu na bautismuhan siya. Sinabi ni Yesu na sa kaaking pagbautismo ay nangahulugan na upang matpat ng katuwiran ng Diyos. Sa makatuwid, tinanggap ni John Baptist si Yesu at siya ay kanyang pinautismuhan. Tunay na si John Baptist ay totoong propeta at tao ng Diyos. Ano ang babala ng paghuhukom ni John Baptist? John Baptist ay napabala malapit na ang kaharian ng langit. Verse 2, mga sis kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Si John Baptist ay napabala sa mga Judyo ng Israel na magsisisi sa mga kasalanan dahil malapit na ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay nangahulugan na si Yesu Kristo ay malapit. Sinabi ni Yesu na pumunta sa kaharian ng langit. Ang walang Yesu Kristo ay hindi maaaring makaroon ng kaharian ng langit. John 14:6, sinabi sa kanya Yesu, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. At ang walang pagsisisi sa mga kasalanan ay hindi maaring patawarin. Acts chapter 2 verse 38, sinabi sa kanila ni Pedro, mga sis kayo at mga bautismo ng bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang walang pananampalataya ay hindi maaring makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang babala ng pagkahukom ay upang magsisi sa mga kasalanan na
nangahulugan na patay. Kaya kanila, kailangan natin ng bagong buhay kay Hesus. Ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggang. Kaya Christ Jesus na Panginoon natin. Si Jesus ay bagong buhay. John 6:54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sila ay hinatulan na kung ang sino mang hindi tumanggap ng mabuting balita ay hindi siya maaring makapasok sa kaharian ng langit. Kaya siya ay hinatulan na sa John 3:18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buktong ng anak ng Diyos. Apply ko message, ang babala ng pakuhukom ay nangahulugan ng boses ng mabuting balita at pang-aaral ng mabuting balita. Ang mga Biblia teacher, pastor, ang mga saksi ay napaka-importante bilang isang misyonaryo kapag napakinggan natin ng mabuting balita. Dapat natin ispin ito na bilang babala ng pakuhukom at magandang balita. Amen. Amen. Number 2 sa Tito John Baptist ay nagpabala ang palakol ay nakalagay na. Verse 10, ngayon pa nakalagay na ang palakol sa ugan ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nang na hindi bunga maputi ay pinuputol at inihagis sa apoy. Si John Baptista ay napabala sa Israel tungkol sa pakuhukom ng Diyos dahil ang mga Pariseo at Saduseo ay mga magpakunwari pananampalataya sa makatuwid bagay, hindi sila nananangin sa Diyos. Ngunit sila'y nananangin upang ipakita sa mga tao. Ang kanilang pananampalataya ay makatao at nahulog na nilijon. Kaya ang propetang si John Baptist ay nagbigay ng babala ng pakuhukom sa mga Judeo ng Israel. Si John Baptist ay napabala sa mga Israelita bilang mga sumusunod. Ang palakol ay nakalay nasa ukan ng puno kahoy sa
makatuwid ang palakol ay nagsisimbolo ng paghuhukom. Ang palakol ay ginagamit sa pagputol ng punong kahoy ay upang iwalay ang ugat at punong kahoy. Kaya ang punong kahoy ay mamamatay. Spiritually makikita natin ang salita ng Biblia na sina Adam at Eva at lahat ng tao ay mamamatay sa pamagitan ng paghuhukom ng Diyos. Dahil si Adam at Eva ay sumuway sa kabala ng paghuhukom ng Diyos. Sa Genesis 3:19, sa pawis ng inyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mawis sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alapok, asa alapok ka, uy. Sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pagkaunawa sa oras ng paghuhukom, ang palakol ay nakalagay nasa ugan ng punong kahoy ay nangahulugan na paghuhukom ng Diyos ay malapit malapit. Ang propesya ni John Baptist ay totoong kasaysayan sa timong ng Juda at hilaga ng Israel ay nawasak sa pamagitan ng imperyo ng Babylonia noong BC 612 na taon sa Lumang Tipan at pagkatapos ay sa Bagong Tipan, si Yesu ay nagpapala tungkol sa lungsod ng Jerusalem ay mawawasak. Matthew 24:2. Nung siya ay sumakot, sinabi sa kanila, hindi pa inyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Totohanan, sinasabi ko, walang matitira ni isang bato dito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi baksa. Ang kasaya-saya ng lungsod ng Jerusalem sa Israel ay nawasak sa pamagitan ng Imperyong Romano noong AD 70 ng taon. Ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay kapangyarihan. Apply kong message, si John Baptist ay napabala na ang palakol ay nakalagay na sa makatuwid baga. Ang paghuhukom ng Diyos ay malapit na o malapit nang dumating. Kaya dapat tayong mga puyat at componing muli ang ating pananampalataya dahil ang paghuhukom ng Diyos ay totoo. Ang Diyos ay hatol ayon sa aking nagawa. Amen. Amen. Ang mga tao ng pananampalataya ay mapupuhay sa
pamagitan ng paghuhukom ng Diyos, ngunit ang walang pananampalataya ay parusahan sa pamagitan ng paghuhukom ng Diyos. Kaya tayo ay huwag hiwalay mula sa Panginoon Hesus Kristo habang meron pandemic na COVID-19. Amen. Amen. Number 3, John Baptista ay nagpapala ang kalaykay ay nasa kanyang kamay. Verse 12. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at ilisin niyang lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Pagpapaliwanag sa salita, si John Baptista ay nagpapala tungkol sa paghuhukom para sa mga Israelita na ang kalaykay ay nagsisimbolo ng paghuhukom. Ang trigo ay nangahulugan ng mga banal Kristyan. Ang iba ay nangahulugan ng walang pananampalataya o hindi Kristiyano. Kaya ang trigo at iba ay hiniwalay sa pamagitan ng kalaykay. Kaya ang trigo ay papasok sa kamalik na ibig sabi ay mga totoong mananampalataya ay papasok sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Ngunit ang iba ay susunugin sa pamagitan ng hindi namatay na apoy na ibig sabi ay mga walang pananampalataya ay papasok sa apoy ng impyerno. Kaya ang babala ng paghuhukom ay napaka-importante para sa atin. Tinuro ni Jesus ang tungkol sa paghuhukom sa Matthew 25:30-33. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang bukurin ang mga tao na gaya ng pagpupukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Sinabi ni John Baptista ang babala, ang pagkahukom na katulad ng kalayakay. Ang trigo at iba ay hiwalay sa pamagitan ng kalaykay. Tinuro ni Jesus ang patungkol sa paghuhukom sa pagdating ng anak ng tao. Si Jesus ay hukom, ang tupa ay nasa kanang bahagi at ang kambing ay nasa kaliwang bahagi. Sila'y hiwalay sa pamagitan ng paghuhukom ng Panginoon Hesus Kristo. Malinaw na tinuro sa ating ng Biblia ang babala ng paghuhukom. Huwag natin isipin ito'y magaan. Amen. Amen. Halimbawa sa anumang tipan, si Jonas ay napabala ang pagkahukom ng Diyos sa Dinupe. Jonah 3:4-5.
nagpasimula ng pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw na lakay ng layo. At siya'y sumigaw. 40 araw pa at ang inupe ay mawawasa. Verse 5. At ang mga mamamayan ng Ninupe ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y napahayang ng ayuno at naksud ng dami sako mula sa pinagdakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Lahat sila ay tumanggap sa babala ng paghuhukom ng Diyos, kaya sila ay nagsisi at nakaayuno mula sa lahat ng tao hanggang sa hari ng Ninupe. Sa makatuwid, pinatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, kaya sila'y naligtas dahil sila'y nagsisi sa kanilang mga kasalanan at humingin ng habag sa Diyos. Amen. Amen. Like message, si John Baptist ay nagpabala ng paghuhukom ng Diyos para sa Israelita bilang halimbawa tungkol sa kalaykay. Kaya kung ang ating pananampalataya ay hindi tulad ng trigo, tayo ay magiging malayo mula sa Panginoon dahil ang ating pananampalataya ay tulad ng iba. Bagaman meron pandemic COVID-19 na sakuna, ang ating pananampalataya ay dapat na totoo asa panood sa pananampalataya. Sa ating pananampalataya ay huwag maging tulad ng iba na Christian at hindi totoong Christian. Ang conclusion ko, message, si John Baptist ay isang propeta asa napabala tungkol sa paghuhukom ng Diyos. At siya ay nabautismo sa mga Israelita sa ilog Jordan. Siya ay napabala ng paghuhukom ng Diyos na walang pagsisisi sa kasalanan ay hindi maiwasan ang kanyang paghuhukom at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, dapat na matawad ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Laging matakot sa paghuhukom ng Diyos dahil ang palakol ay nakalagay na sa aking buhay at sa kaluluwa. Amen. Amen. Si Yesu Kristo ay hukom, kaya ang kalaykay ay nasa kanyang kamay. Maari niyang hatulan ng trigo at iba sa pamagitan ng kalaykay. Kung tayo ay may pananampalataya, tayo ay papasok sa kamaling langit. Kung tayo may iba na pananampalataya, tayo ay papasok sa hindi namamatay na apoy na impyerno. Mga kapatid, tayo ay lumapit sa dahan ng pananampalataya. Tayo
magsikam na matamo ang salita ng Biblia at alalayin ang babala ng paghukom ng Diyos, bagamat meron tayong mahirap na situation hanggang sa magkumpleto ng kaligtasan, tayo magtagumpay sa salibutan sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Tayo pa'y mananayin. Panginoon, marami salamat po Rasralto. Meron kami po magtimpalita. Salamat po Panginoon. Dahil sa meron kami po buhay na walang hanggang kaligtasan. Bagamat Panginoon mahirap situation, COVID-19, pandemic, pero Panginoon ingatan mo po araw-araw. Kaya kami po magtagumpay sa salibutan dahil sa pananampalataya. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Hymnal number 11. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Tunay nga po, Panginoon, ito ay babala para sa paghukom ng Diyos. Nawa ang bawat isa sa aming Panginoon ay magkaroon ng pagsisisi, talikuran ng aming mga kasalanan at gayon din ay manumbalik sa iyo sa iyong mga salita upang kami makaiwas, O Lord, sa aming mga gawa. Alam namin ang lahat ng aming ginagawa ay merong hukuman na darating sa pagdating ni Yesu Kristo, kaya naman ang bawat isa ay patuloy na sumunod sa iyong mga salita, sa iyong kalooban, patuloy na merong takot sa iyo, Panginoon, at gayon din na patuloy na ang iyong Espiritu Santo ay manguna sa amin. Nawa, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa, gayon din naway tanggapin mo at pagpalain ng bawat isa ng bigay ng kaloob ng pasasalamat, Thanksgiving offering and special offering. Tulungan mo po patuloy na bigyan ng kalakasan, kalusugan, karunungan at kapangyarihan at tagumpay sa COVID-19. Araw-araw patnubayan po kaming lahat sa bawat isa sa amin. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon sa ating announcement, let us continue to join live worship, children's Sunday school and prayer meeting. Pray for church ministry and PMPC. Pray for corona victim, president, and frontliners. Godly attitude for online service.
and Bible reading and Bible quiz every Saturday 8 a.m. Yun lamang po. Hymnal number 1, Doxology. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin na ang inyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, kaya naman namin na napapatawad sa mga may utang sa amin. Huwag mo kami iagin sa tuso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang paluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Our God is mighty. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Our God is mighty God. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Ako ay susunod kay Jesu Cristo. Ako ay susunod kay Jesu Cristo. Ako ay susunod kay Jesu Cristo. Ihurong, ihurong. Kahit mahirap ang aking buhay, kahit mahirap ang aking buhay, kahit mahirap ang aking buhay, ihurong, 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 ihurong. Amen. And to God be the glory. Thank you, this worship service. See you next Friday prayer meeting.